Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gising na muli si Sabrina at handa na siyang kausapin itong si Lilet para ibunyag ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Attorney Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Ngayong hapon, sunod-sunod na revelasyon sa Lilet Matias ang matutunghayan. Kasabay na ang pagtataka, pagdududa mismo ni Lilet sa kanyang kapatid na si Trixie, na maaaring may alam si Trixie sa mga tanong na bumabagabag sa utak ni Lilet. Mas tumindi ang pagdududa ni Lilet matapos ang ilang araw na dumaan na hindi na siya kinakausap ng kapatid niyang si Trixie. Malakas ang kutob ni Lilet na may kakaibang nangyayari kay Trixie dahil sa kabila o sa biglaang pag-iwas nito sa kanya. Kaya nagpasya si Lilet kasama si Kurt na puntahan si Trixie sa bahay ng mga engano para siguraduhin kung ano ang nangyayari kay Trixie. Pero bago ang lahat, gusto ni Kurt na mag-focus muna si Lilet sa kanyang kaso na haharapin ngayong araw tungkol sa kaso ng isang illegitimate child. Katulad ni Lilet, gusto ni Lilet na ipaglaban ang kanyang kliyente dahil ang kasong ito ay hindi nalalayo sa kanyang personal na karanasan. Matapos ang masusing paghukom, tagumpay si Lilet na ipaglaban ang kanyang kliyente. Nagkaayos na rin ang magkabilang panig. Masaya si Lilet na magampanan ang kanyang layunin bilang isang abogada. Ngunit ang kanyang mga personal na problema ay pilit gumugulo sa kanyang isipan. Hindi sila maayos ng kanyang mga kapatid. Ngayon si Trixie naman ang umiiwas kay Lilet. Nangangamba si Lilet, ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa. Wika ni Lilet, hindi siya susuko. Ipaglalaban niya ang kanyang mga kapatid dahil ang pamilya ang pinakamahalagang laban. Punong-puno ng emosyon ang nararamdaman ni Lilet. Hindi mapigilan ang kanyang luha habang inaalala ang kanyang mga kapatid. Masakit para kay Lilet ang nangyayari sa kanilang pamilya. Ngayong death anniversary na ng nanay niyang si Attorney Meredith, lalong nagiging sariwa ang lahat ng alaala para sa kanila. Napag-usapan ni Tinang Ses at Lilet ang pagkamatay ni Attorney Meredith. Kung si Ino ba talaga ang totoong may sala? Kung si Ino ba talaga ang pumatay kay Attorney Meredith? Lahat ng yan ang mga tanong na nasa isip ni Lilet. Inaalala ni Lilet si Calorena at Constantino kung nabigyan na ba sila ng closure o nabigyan na ba nila ng closure ang sarili nila sa nangyari sa anak nilang si Ino. Kahit pinipilit ni Lilet na patahimikin na ang kaluluwa ng kanyang ina na si Attorney Meredith, hindi niya maiwasan ang mga huling salita na binitawan mismo ni Ino sa kanya na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Attorney Meredith. Ngunit kahit ganon ang nangyari, gusto ni Tinang Ses na tanggapin na lang ni Lilet ang katotohanan kesa mabuhay si Lilet sa mga tanong ng kanyang nakaraan. Hindi mapigilan ni Lilet na maging emosyonal. Kinabukasan, maaga silang gumayak papunta sa puntod ni Attorney Meredith. Habang taimtim na kinakausap ni Lilet ang puntod ng kanyang ina, dumating si Attorney Alon kasama si Eira. Kaya naudlot ang pagiging emosyonal ni Lilet. Agad na napalitan ng tensyon nang makita ni Lilet si Attorney Alon. Nagkasagutan ang dalawa. Sinubukang kontrolin ni Eira ang sitwasyon. Pinayuhan si Attorney Alon na wag nang patulan si Lilet bilang respeto kay Attorney Meredith. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob ni Eira kay Lilet. Minabuti ni Kurt na ayain na si Lilet na umalis para hindi na lumala ang sitwasyon. Naiwan si Eira at Attorney Alon sa puntod ni Attorney Meredith. Naging emosyonal si Eira habang kinukwento na nalalapit na ang kasal nila. Sa gilid ni Eira, nakatayo si Attorney Alon na napapangisi na lang sa kadramahan ni Eira. Sa bahay ng mga engano,
Napapansin na ni Ramir ang kanyang mag-ina na si Patricia at Trixie. Ilang araw na silang hindi lumalabas ng bahay. Kaya hindi na napigilan ni Ramir na tanungin ang kanyang asawa kung may problema ba sa kanila. Sinubukang kontrolin ni Patricia ang mga pangyayari at hinala ni Ramir. Dahil sa dakilang sinungaling si Patricia, nagawa niyang malusutan ang mga tanong ni Ramir sa kanya. Maya-maya, bumaba si Trixie mula sa kanyang kwarto. Nakaayos at mukhang may pupuntahan. Nagsimula muli ang takot at pangamba ni Patricia na baka aalis si Trixie upang puntahan si Lilith at sabihin na ang buong katotohanan. Ngunit nilinaw ni Trixie, gusto lang niyang puntahan ang puntod ni Atty. Meredith. Sinubukan siyang pigilan ni Patricia. Ngunit hindi nagpapigil si Trixie. Sa pagpunta ni Trixie sa puntod ni Atty. Meredith, habang puno ng pagsisisi, isang tao ang biglang lumitaw. Si Calorena dala ang isang bulaklak. Nagsimula ang mga salita mula kay Calorena. Hindi nakapagpigil si Calorena na maglabas ng sama ng loob sa nangyari sa kanyang anak na si Ino. Tulala at hindi makapagsalita si Trixie. Hindi katulad noon, na kada putak at salita ni Calorena ay may naibabato si Trixie. Kayang-kaya ni Trixie ipaglaban ang kanyang sarili. Ngayon, para siyang tao na puno ng pagdududa sa sarili. Naging isang duwag dahil sa mga nalaman niyang lihim ng kanyang ina na si Patricia. Pinagdidiinan ni Calorena na hindi siya masisisi ng kahit na sinong tao sa pagtatanggol sa kanyang anak na si Ino. Pero isa lang ang sinisiguro ni Calorena, kung sino raw ang tao na nasa likod ng pagkamatay ni Atty. Meredith, siya rin ang tao na walang awang pumatay sa anak niyang si Ino. Halos manlumo si Trixie sa lahat ng sinabi ni Calorena. Alam ni Trixie sa kanyang sarili na walang kasalanan si Ino. Alam niyang inosente si Ino sa pagpatay kay Atty. Meredith, kaya hindi niya deserve ang nangyari sa kanya. Walang nagawa si Trixie kundi ang iwan si Calorena. Hindi niya nagawang sagot-sagutin si Calorena. Pag-uwi ni Trixie, agad siyang nakipagtalo sa kanyang ina na si Patricia. Sinisi ni Trixie si Patricia kung bakit hindi niya napagtanggol ang kanyang sarili. Wika ni Trixie, dati ang tapang-tapang niyang sumbatan si Calorena sa lahat ng ginawa ni Ino sa kanya, na ang sama-sama ni Ino. Ngunit mas masahol pa raw pala si Patricia kaysa kay Calorena. Dagdag pa ni Trixie na may demonyo siyang nanay. Hindi napigilan ni Patricia ang kanyang sarili. Nasampal niya si Trixie. Dahilan para magrebelde ng husto si Trixie sa kanyang ina na si Patricia. Samantala, gumising na ulit si Sabrina mula sa pagkakakomatos. Masaya si Lilith na makitang dilat na ang mga mata ni Sabrina. Sa paggising ni Sabrina, hindi siya nag-aksaya ng oras na kausapin si Lilith. Makinig ka sa akin, Lilith. May kailangan kang malaman tungkol kay Atty. Alon. Nagimbal si Lilith. Gustuhin man ni Lilith na pigilan si Sabrina na piliting aminin sa ngayon ang kanyang mga revelasyon, ngunit hindi na nagpapapigil si Sabrina. Unti-unting nilalahad ni Sabrina ang kanyang mga nalalaman. Matuloy na kaya ni Sabrina ang paglalaglag kay Atty. Alon? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilith Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.